Ang gabing iyon, ang gabing tinawag ako ng sarili kong anak na parang isang kasambahay sa sarili kong tahanan. Sa harap pa ng mga kamag-anak nilang mayayaman ang hiya na iyon, ang kahihiyang iyon, muntik na akong ikamatay. Isang trahedyang Pasko, kung saan ang mismong mga mahal mo sa buhay ang nagbigay ng pinakamalalim na sugat. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Ako ang nagpatakbo ng budget, nag-ayos ng bahay, nagbayad para sa kanilang lahat. Pero para sa kanila, isa lang akong anino, isang bagay na pwedeng balewalain. Hanggang sa araw na nagpasya silang wala na akong silbi. Hindi nila alam, ang babaeng akala nila ay wala ng halaga ay may hawak palang lihim. Ang lihim na yaman at ang pawn na naging manghuhuli. Umalis ako, dala lamang ang aking pitaka. Ngunit hindi nila alam, ang yumaong asawa ko ay nag-iwan sa akin ng isang malaking lihim na mana, 5 milyong piso, na protektado ng isang testamento na hindi nila kailanman nakita. Ang matandang lola na akala nila ay kaya nilang itaboy, siya na ang magiging manghuhuli. Gusto nila akong paalisin, patahimikin. Ngayon, hindi lang bahay ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal at bibigyan ko sila ng aral na pag-uusapan ng kanilang mga apo. Ito ang kwento ng pagbangon mula sa abo. Ito ang kwento ng hustisya. Kung naramdaman mo na rin na parang dayuhan ka sa sarili mong tahanan, mag-like at share ng video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong kwento. Ang malamig na metal ng sahig na kahoy na aking naramdaman. Iyon ang pinakamalalamig. Higit pa sa simoy ng hangin na bumabagsak sa aking pisngi. Pero ang mas nanlamig sa akin, ang mas tumagos sa aking puso, ay ang katahimikan. Isang kumpletong katahimikan. Nasa hapagkainan kami, ang buong pamilya Reyes, 23 kaming lahat, nakasuot ng mga pormal na damit, handa na sanang ipagdiwang ang Pasko. Ngunit sa isang iglap, ang saya ay napalitan ng lagim. Ang aking ama-amahan, si David Reyes, 2-3 hakbang palapit sa akin. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Nakita ko ang pangungutya. At bago pa ako makakilos, isang malakas na puwersa. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking silya, ang pagkawala ng balanse, tapos ang pagbagsak, ang aking likod, ang aking balakang bumagsak sa sahig, nagkalat ang mga plato, ang pinaghirapan kong hamon na inilagay ko sa gitna ng mesa basag, ang pulang sauce ng cranberry na tila dugo bumasa sa aking damit, sa aking balat. Pero ang mas masakit pa, ang mas nagpababa ng aking dangal, ay ang kanilang mga mukha. Lahat sila. Ang aking ina nakatingin lang. Walang reaksyon. Parang nanonood lang ng isang pelikula. Ang aking mga pinsan, ang mga tita, mga tito, lahat sila tahimik. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Para bang hindi nila nakita ang nangyari. Ang kahihiyang iyon, ang hiya na naramdaman ko, mas matindi pa sa sakit ng aking pagbagsak. Sa dami nilang naroon ni isa ang hindi lumapit. Sa sandaling iyon, naramdaman ko. Ito na siguro ang pinakamababang punto ng buhay ko. Ang pinakamatinding pagkabigo. Ang pinakamasakit na pagtataksil galing sa sarili kong pamilya. Ang Pasko na dapat ay puno ng saya ay naging simula ng aking digmaan. Digmaan sa sarili kong mesa. Nang makatayo ako, naramdaman ko ang sakit sa aking balakang. Ang aking damit marumi. Ang aking dangal na wasak, kailangan kong umalis. Kailangan kong lumayo sa lahat ng mga matang iyon na tila mga manonood lamang ng isang trahedya. Tumayo ako, dahan-dahan pilit na pinipigilan ang aking luha. Paglabas ko sa pinto ng dining room, isang bagay ang nakakuha ng aking atensyon. Nakapatong lang sa ibabaw ng mesa sa kusina ang cellphone ni David. Bukas. Nakaharap pa. Alam kong mali. Alam kong delikado. Pero ang galit sa aking puso ang kagustuhang malaman kung ano ang itinatago niya mas malakas kaysa sa takot. Dinampot ko ito. Nanginginig ang aking mga kamay. Naka-unlock pa ito. Ang mga notification ay nagpapakita ng mga mensahe mula sa kung kani-kanino. May mga pangalang hindi ko kilala, Boss Tony, Mikey ng Vegas. At mga numerong napakalaki. Mga bilyon, hindi milyon, na piso. Mga utang.
Mukhang hindi lang pangkaraniwan ang mga utang na ito. Para bang hinahabol siya ng mga hindi kaaya-ayang mga tao. May mga litrato rin, mga larawan ng mga resibo ng mga mamahaling damit, alahas para kay Sofia, ang anak niya. Nakalagay pa ang mga petsa mga linggo lang ang nakalipas. Hindi nagtagal, natagpuan ko ang mga chat, mga pag-uusap niya kay Sofia. Nak, na-approve na yung last batch ng allowance mo. Huwag mong sasabihin kay nanay. At ang sagot ni Sofia, "Salamat dad, love you. Kahit mahirap, kaya ko to. Kahit mahirap." Nakita ko ang mga larawan ng mga bagong bag, mga sapatos mula sa mga mamahaling tindahan dito sa Maynila. Mga larawang natag sa mga lugar na hindi ko pa naririnig. Ang kapal ng mukha niya, habang kami nagtitipid, siya naman pala ay nagpapakaligaya gamit ang pera na hindi naman sa kanya. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang nagsisave ako ng mga larawan at screenshots. Ito ang kailangan kong malaman. Ito ang magiging sandata ko. Nang makalabas ako ng bahay, papunta sa aking sasakyan, may naramdaman akong kakaiba sa trunk. Isang pamilyar na bigat. Binuksan ko. Nandoon, ang lumang laptop ni tatay, ang laptop na matagal nang nakatago sa garahe. At sa tabi nito, isang USB drive. May maliit na papel na nakadikit, para kay Maria. Huwag ipaalam kay David. Lola, nanlamig ulit ang buo kong katawan. Hindi lang dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa alam kong ang maliit na bagay na ito ay maaaring maglaman ng pinakamalaking lihim. Ang lihim na maaaring magbabago sa lahat. Ang lihim na naiwan ng aking tatay para sa akin. Sa umpisa, siya ang lahat ng hinahangad ni nanay. Isang lalaking maalaga, matapang, at tila handang punan ang lahat ng nawala kay nanay. Dumadalo siya sa mga pagtitipon ng simbahan, nagbibigay ng donasyon, mukhang ang perpektong lalaki para sa isang babaeng nag-iisa. Akala ko nga noon, bumalik na ang swerte ni nanay. Akala ko panalo na kami. Pero hindi nagtagal nagsimula akong makakita ng mga maliit na bagay. Mga maliliit na piraso ng katotohanan na hindi tugma sa kanyang perpektong larawan. Noong nag-18 si Sofia, ang anak niya, isang bagong kotse ang natanggap niya. Isang Honda na kintab na kintab. Narinig ko pa nga ang sabi ni David, "Sofia, anak, ito na ang simula ng iyong kalayaan. Mag-ingat ka sa pagmamaneho." Nang ako naman ang mag-18, ano ang natanggap ko? Isang bus pass. At isang mahabang lecture tungkol sa pagiging independent. Tawa lang ako noon. Akala ko, nagpapatawa lang siya, nagbi-build up ng character ko. Ang totoo pala ako ang pinaglalaruan. Tapos, ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Alam ko, may inilaan si tatay para sa edukasyon ko. May mga savings account pa nga akong nakita noon. Pero nang subukan kong gamitin ang pera, account depleted. Walang natira. Ang paliwanag ni David, market volatility, Maria. Sayang talaga. Pero habang sinasabi niya, yun, kumpiyansa siya. Ang dating nanay ko na malakas, na may sariling paninindigan, unti-unti siyang nagiging anino ni David. Sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya. Kung ano ang gusto ni David, ang sabi niya palagi. Parang isang papet na sumusunod lang sa sinasabi. Ang lahat ng ito, ang mga pangarap ni tatay, para sa akin, ang pera na dapat para sa akin, lahat nawawala. Para saan? Para sa pagiging independent ni Sofia? Para sa kanyang mga luho? Hindi ko maintindihan. Pero ramdam ko may mali. May malaking mali. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa hapagkainan, umuwi ako sa aking maliit na apartment. Nakaupo ako roon kasama ang laptop ni tatay at ang USB drive mula kay Lola. Pero hindi pa ako handang buksan ang mga iyon. Kailangan ko munang balikan ang mga nakaraang taon. Ang mga taon kung saan unti-unting nagbago ang lahat. Naalala ko pa, ilang taon matapos mamatay si tatay, si nanay nakikita ko siyang hirap. Hirap sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang logistics company na pinaghirapan ni tatay, mula sa simula ito ang buhay niya. Pero nang wala na siya, parang nawalan ng direksyon si nanay. At doon pumasok ulit si David. Nagsimula siyang maging suporta. Nandoon siya para kay nanay. Nagsimula siyang tumulong sa mga papeles, sa mga meeting. Sabi niya, para daw mapagaan ang pasanin ni nanay. At si nanay naman dahil sa pagod at sa pagod na rin siguro sa pagdadalamhati, naniwala siya.
Lumagda siya sa mga dokumento nagbigay ng full control sa operasyon ng kumpanya kay David. Nakikita ko si David noon sa opisina ni tatay. Akala mo siya ang may-ari. Gumagamit ng mga golf clubs ni tatay. Nakaupo sa executive chair ni tatay. Nakangiti sa mga empleyado na parang siya ang nagbigay sa kanila ng trabaho. Ang sakit sa puso ko tuwing nakikita ko yun. Parang tinatapakan niya ang alaala ni tatay. Pero hindi lang yun. Sa mga family gatherings, nagsimula akong mapansin ang mga kakaibang transaksyon. Mga property transfers na hindi pamilyar sa akin. Mga bagong sasakyan na hindi naman kailangan ng kumpanya. Sa trabaho ko, nag-aaral ako ng corporate compliance. Napansin ko ang mga maliliit na bagay, mga hindi pagtutugma sa mga reports. Maliit lang noon, pero sapat na para magtanim ng duda sa isip ko. Nagsimula akong mag-ipon ng kopya. Lihim. Dahan-dahan. Walang nakakaalam. Hanggang isang araw nung Thanksgiving, habang naghahanda kami ng pagkain, lumapit sa akin si Lola. Hinawakan niya ang kamay ko, nakakrampol sa palad niya ang isang maliit na USB drive. Maria, bulong niya, ito laptop ng tatay mo. Huwag mong sasabihin kay David. Nagulat ako. Bakit po Lola? May mga bagay diyan anak. Mga bagay na dapat sana'y sinabi na niya sa iyo bago siya pumanaw. Tapos, bumalik na siya sa pagluto na parang walang nangyari. Pero alam ko na ang maliit na USB drive na yon ay mas mabigat pa sa anumang piraso ng ginto. Ito na siguro ang susi. Ang susi sa lahat ng kasinungalingan ni David. Ang gabing iyon, nandoon ako sa aking maliit na apartment, ang laptop ni tatay ay nasa aking harapan. Ang USB drive mula kay Lola hawak ko. Ang puso ko'y kabog ng kabog. Napakabigat ng dibdib ko. Bumalik ang alaala ng pagbagsak ko sa sahig, ng katahimikan nila ng pagtataksil. Ngayon na ang oras. Oras na para malaman ang lahat. Binuksan ko ang laptop. Ang password? Isang simpleng bagay lang. Araw ng kapanganakan ko. Si tatay simple pero napakatalino. Sumalubong sa akin ang mga folder. Mga email archives, mga dokumento. At ang pinaka nakakabigla isang folder na may pangalang, Kung May Mangyari. Sa loob nito ang totoong testamento ni tatay. Hindi yung peking nakita nila sa probate. Ito ang tunay. Binasa ko ito, ang aking mga mata ay nanlalabo sa bawat salita. Nakasaad dito ang lahat ng proteksyon. Ang kumpanya dapat nasa trust hanggang sa mag-30 ako. Ang bahay hindi dapat malagay sa pangalan ni David. May mga clauses. May mga safeguards para protektahan kami, para protektahan ako. Pero kung ito ang tunay na saan ang kopya na dapat ay nasa legal na proseso, paano ito napunta kay David at paano niya ito nagawang itago? Napatingin ako sa telepono ni David na hawak ko pa rin ang mga screenshots, ang mga chat, ang mga utang ni Sofia, ang mga bagong benta ni David, ang mga mensahe kay Carl tungkol sa restructuring, offshore inventory, shell companies. Lalo akong nanindig ang balahibo. Ang lahat ng ito pala ang kapalit. Ang pagbebenta ng kumpanya ni tatay, ang paggamit sa pangalan ni nanay, ang paglalaro sa mana ko, lahat para sa utang ni Sofia, para sa mga bisyo nila. Ito na pala ang malaking kaso, ang matagal na pinagtatakpan, ang masalimuot na sindikato. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaayos ko ang mga ebidensyang ito. Mga email, screenshots, kopya ng testamento, mga litrato ng cellphone ni David. Ang lahat ng ito ang katotohanang bumulaga sa akin. Ito na ang simula ng pagbangon. Ito na ang simula ng pagbawi. Ang kanilang laro tapos na. Nagsisimula na ang sa akin. Gabi na ng Disyembre 25, ang Pasko. Pero sa akin, wala nang Pasko. Nag-iisa ako sa aking apartment kasama ang mga dokumentong ito. Ang mga ebidensyang nakalap ko mula sa telepono ni David, sa laptop ni tatay, sa USB ni Lola. Kailangan kong kumilos, kailangan kong ilabas ang katotohanan. Bago pa mahuli ang lahat, bago pa tuluyang makuha ni David ang lahat. Kumuha ako ng kape, malakas. Kailangan ko ng lakas, dahan-dahan, binuksan ko ang aking email. Sa loob ng 10 taon, pinagmasdan ko siya. Pinagmasdan ko ang bawat kilos niya, ang bawat maling galaw. Ang aking training sa corporate compliance, hindi lang ito para sa trabaho. Ito ay para sa araw na ito.
Nagsimula akong mag-draft ng mga email, isa-isa, para sa bawat kasosyo niya sa negosyo. Si Carl, si Fred, si Ricky, si Andy, si Ulam, si Derek. Ang mga pangalan na bumubuo sa kanyang sindikato. Detalyado ang bawat email. Nandoon ang mga financial statements, ang mga offshore accounts, ang mga shell companies. Lahat. Isinama ko rin ang video ni Tito Ted para makita nila ang tunay na pagkatao ni David Reyes. Pagkatapos ang So Thu Vu IRS, ang kanilang tip line. Nag-upload ako ng mga dokumento tungkol sa mga tax evasion, mga false returns 5 taon ng mga discrepancies. Isinama ko ang mga listahan ng mga pagmamay-ari na hindi niya idineklara. At ang pinakamahalaga para kay nanay, isang simpleng email. Nasa attachment ang totoong testamento ni tatay. Ang mga property transfers na iligal. Ang mga nawawalang pondo. At sa dulo, isang tanong lang, Nanay, alam niyo po ba o pinili niyo lang na huwag malaman? Habang nagsisend ako, naramdaman ko ang pagbigat. Ito na ang punto of no return. Alam kong magiging magulo ito. Alam kong lalaban si David. At tama nga ako. Hindi nagtagal nagsimula na ang kaguluhan. Nagsimula na ang kanilang counter-attack, ang PR campaign, ang mga kasinungalingan, akusasyon na ako raw ang masama, na ako raw ang nanggugulo, na ako raw ang nag-imbento ng lahat, pero alam kong ang katotohanan kahit gaano kahirap ipaniwala ay mas matibay, at handa na akong ipaglaban iyon. Ito pa lang ang simula ng digmaan. Matapos ipadala ang mga email, alam kong hindi matatapos ang laban doon. Alam kong gaganti si David. At tama nga ako. Nagsimula ang ingay. Ang mga balita sa social media, mga pekeng testimonya mula sa mga dating kasamahan ko sa trabaho. Sabi nila, ako raw ang nagplano nito lahat, na ako raw ang masama, pero hindi nila alam ang Diyos pala ang may plano. Nagsimula ang mga bitak sa depensa ni David. Unang-una, ang PR guy niya, si Doug. Sa Maynila lang pala siya galing, nagtatago sa basement ng nanay niya. Pero ang nanay pala niya, si Aling Barbara, na hindi ko pa nakikilala noon, nakilala niya pala si David. Hindi sa ngayon, kundi noon pa. Sa isang book club nila, mga 15 taon na ang nakalipas. Sa Phoenix pa raw yun. At ang pangalan ni David iba daw noon, Francis Morrison Walsh. At hindi lang daw siya nag-iisa. Marami daw siyang niloko, 6 na oo, 6 na byuda. Hindi lang daw nanay ni Doug ang nakakakilala sa kanya. Nakipag-ugnayan pala si Aling Barbara sa mga kaibigan niya sa ibang mga estado. Isa-isa, nagsilabasan ang mga kwento. Ang dating Good Samaritan daw ni nanay ay isang kilalang scammer pala. Tapos, yung 2 dating kasamahan ko, sina Kelly at Marcus. Yung mga binayaran ni David para magsinungaling laban sa akin. Biglang nagkaroon ng sudden attack of conscience, sabi nga nila. O baka naman nakita nila ang pagdating ng FBI sa bahay nila. Oo, ang FBI. Sumipot sila. At nung nalaman nila na pwede silang makulong dahil sa perjury, dali-dali nilang inamin na binayaran sila ni David, tig 100,000 daw, para magsinungaling. Pero ang pinakamalaking sampal, ang pinakamalaking bomba, ay nagmula pa mismo sa kampo ni David, kay Dorothy, ang assistant ni Atty. Ricardo Cruz. Siya pala ang nag-record ng lahat. Bawat usapan nila ni David. Sa state natin, pwedeng yon. One-party consent. At ano ang mga narinig niya? Si David, diretsahang sinasabi ang paggawa ng pekeng ebidensya, ang pagbabayad sa mga testigo, ang plano niyang tumakas papuntang Costa Rica pagkatapos makuha ang settlement money. Ang walang hiya talaga. Hindi lang siya umalis. Nagtungo siya diretso sa opisina ng prosecutor. Kasama ang mga recordings, mga transcripts lahat. Ang kanyang anak na babae, si Sofia, ay naglalaro pa rin ng documentary film niya. Pero habang naglalaro, nahuli siya sa kamera, sinasabing alam niyang guilty ang tatay niya, pero who cares? Kailangan natin ng pera. Pati na rin ang tungkol sa side business. Lahat ng ito, lahat ng kanilang kasinungalingan, nabibigyan na ng hustisya. Ang mga net na hinila nila para sa akin, bumabalik na sa kanila ngayon. Habang nagpapatuloy ang documentary ni Chad, may isang eksena na hindi niya inaasahan. Habang kinukunan niya si Sofia, na naglalaro pa rin ng kanyang drama therapy, sa harap ng kamera may nasabi siya. Narinig ko mula sa video na pinakita sa akin mamaya.
Sabi niya, kilala niya raw na guilty ang tatay niya, pero ang importante, who cares? Kailangan natin ng pera. At nabanggit niya ulit ang tungkol sa side business ni David. Ang pagbebenta ng mga pekeng luxury goods, gamit ang warehouse ng kumpanya. Talagang hindi na nahiya. Maya-maya pa, may kumatok sa pinto ko, si David. Nag-iisa. Hindi na siya ang dating mayabang na David Reyes. Ngayon, mukha siyang desperado. Nakasuot ng lumang pajama, hawak ang 2 telepono na sunod-sunod pa rin ang tawag. Maria, sabi niya, halos pabulong na. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Pwede ba nating ayusin to tayo lang? Tayo ang pamilya. Naalala ko ang sinabi ni tatay sa video. Huwag mong paniniwalaan yan. Kaya binuksan ko ang voice recorder sa telepono ko. Nakinig ako. Nagsimula siyang magmakaawa. Bigyan mo kami ng chance, Maria. $50,000, $100,000, kahit magkano pa ang gusto mo, pangalanan mo lang ang presyo. Parang nagbebenta lang ng isda sa palengke. Nakakadiri. Habang nag-uusap kami, dumating si nanay. Nakasuot ng bathrobe, halatang kagigising lang. Pero ang mga mata niya iba na. Hindi galit. Hindi malungkot. Gising na. Para bang 10 taon siyang natulog at ngayon lang nagising. Nakita niya si David. Nakita niya ang mukha ng lalaking nanloko sa kanya. Nakita niya ang katotohanan. Pagkatapos ng lahat ng yun, ang pinakamalaking revelasyon ay galing pa rin sa amin. Mula sa nakaraan. Napag-usapan ni nanay at ni lola ang tungkol sa mga lumang gamit ni tatay. Sa isang safety deposit box na nakalimutan ni nanay na mayroon siya. Nandoon ang mga dokumento ni tatay, ang mga ebidensya na noon pa niya nakalaplaban kay David. Ang plano niyang hulihin si David, pati ang investigasyon ng FBI na sinimulan niya kasama ang isang agent na nagngangalang Sofia Santos. Ang sikreto na pala ni tatay, binigay na niya sa akin. Ang lahat ng ito ay para sa akin. Para protektahan ako. Para bigyan ako ng lakas. Ang huling video ni tatay, ang huling mensahe niya para sa akin. Habang nakahiga siya, mahina na ang boses pero malinaw ang mga mata. Sabi niya, Maria, anak, kung pinapanood mo to, ibig sabihin nagtagumpay si David sa panloloko niya. Pero hindi siya ang nanalo. Ikaw, anak, ikaw ang magtatapos nito. Gamitin mo ang mga naiwan ko. Ang mga pinaghirapan ko. Huwag kang matakot. Lumaban ka. Para sa akin. Para sa ating pamilya. Para sa hustisya. Ang araw na iyon, ang araw na dapat sana ay ang simula ng paghihiganti ni David. Ngunit ito pala ang naging simula ng kanyang pagbagsak. Isang blizzard ang bumalot sa labas, pero sa loob ng courtroom, mas malakas pa ang bagyo. Ang FBI. Hindi sila nagpahuli. Dumating sila ng 6 a.m. Alam nila kung paano kumilos. Nakita ko si David Reyes. Nakatayo doon, sa harap ng lahat nakasuot ng orange jumpsuit. Hindi na Armani. Sa tabi niya, si Sofia, umiiyak tungkol sa kanyang mga karapatan. At si Doug pa rin, ang PR guy, na mukhang nalilito pa rin. Lahat sila inaresto. Ang pagdinig na dapat ay para sa kaso ni David laban sa akin ay naging isang emergency asset freeze hearing. Ang FBI, sa pangunguna ni Agent Sofia Santos, ay iprinisenta ang kanilang kaso. Napakaganda ng kanilang ginawa. Malinaw, detalyado. Bawat ebidensya, bawat pahina ng dokumento tila isang obra maestra ng hustisya. Si Agent Sofia Santos, na dati kong nakilala bilang secretary ni David ngayon, siya ang bida. Ang kanyang testimonya 3 taon ng undercover work, naging 2 oras ng nakakagulat na katotohanan. Embezzlement, money laundering, fraud. Pati ang plano niyang patayin si tatay na inabandona niya lang daw dahil alam niyang malapit na itong mamatay. Si Atemoy Ricardo Cruz, ang abogado ni David. Nang makita niya ang lahat ng ebidensya, tumakbo siya palabas. Halos matapilok, pero hindi siya nakatakas. Nakita ni Dorothy, ang kanyang assistant, na nag-record pala siya, na alam niyang nagpapalabas siya ng mga pekeng testigo. Sinuspinde ang lisensya niya bago pa magtanghalian. Tapos ang mga biktima, lumabas sila isa-isa, 14 na babae. Karamihan ay mga lola na. Lahat sila may parehong kwento. Si David o Franklin Morris Worthington nga pala, nagnakaw ng mahigit 150 milyong piso sa loob ng 20 taon. Bumuhos ang mga kasong sibil.
Pero ang mas matindi ang mga kasong kriminal. Ang IRS agent nakangiti habang binabasa ang mga kaso: tax evasion, tax fraud, filing false returns. Mahigit 20 minuto bago natapos basahin, umakyat sa witness stand, kalmado, malinaw. Nang tanungin tungkol kay David, simpleng sagot niya, nagluluksa ako, siya, nang huhuli, napatahimik ang buong korte. Pero ang pinaka-breaking moment si Sofia. Sa harap ng prosecutor, sa harap ng korte, ibinunyag niya lahat. Ang mga scam, ang mga kasinungalingan, ang lahat ng kanyang nakita, pati mga recordings na ginawa niya kay David, parang scorpion na tinamaan ang sariling buntot. Ang lahat ng plano ni David bumagsak. Ang prosecutor, si Maria Torres, mukhang kakain ng defense attorney sa almusal. Nilatag niya ang buong kaso. Racketeering. Hindi lang pera ang kinalaman dito. Ang peking goods ginagamit daw sa money laundering para sa international fraud rings. Ang kanyang sentensya? Hindi lang ilang taon. Parang sa mga mob boss. Pagsapit ng gabi si David Reyes, wala ng bail. Flight risk daw. Na-flag na ang passport niya. Lahat ng ari-arian niya, frozen. Walang mapuntahan. Ang lalaking nagtulak sa akin ngayon, siya ang nahuhulog. At tulad ko noon, walang tutulong sa kanya. Ang Pasko ay lumipas na. Dumating ang bagong taon. At sa wakas ramdam ko ang pagbabago. Hindi lang sa labas dahil sa bagong taon, kundi sa loob, sa aming tahanan. Hindi na sa lumang bahay na puno ng alaala ni David. Nagdiwang kami sa bahay ni Lola. Mas maliit, oo, pero mas puno ng pagmamahal. Mas puno ng pag-asa. Nandoon kami ulit, ang pamilya. Pero ngayon iba na. Hindi na kami takot, hindi na kami tahimik. Kasama namin si Agent Sofia Santos, pati ang ilang kababaihan mula sa Victims Network. Sabi ni Lola, ang lumang bahay ay tainted na daw. Walang umalma. Tama siya. Nakita ko si nanay. Nakasuot siya ng pulang damit. Paborito ni tatay. Nakangiti siya. Masaya. Hindi na siya anino. Hindi na siya ang babaeng sumusunod lang. Masigla na siya. Malakas na ulit. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na humingi ng tawad. Hindi para sa sarili niya. Para sa akin. Maria, anak, patawarin mo ako. Hindi dahil naging biktima ako, kundi dahil pinili kong maging komportable sa halip na lumaban. Pinili kong dimasa ng liwanag mo para hindi makita ang aking sariling kadiliman. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang paghilom. Ang pagpapatawad. Si nanay. Si Lola, matanda na, pero mas matalas pa kaysa noon. Itinaas niya ang kanyang baso. Learning tayo na ang katahimikan sa harap ng kawalan ng katarungan ay pagiging kasabwat. Ngayong taon, natutunan natin na ang pagbabagong buhay ay posible para sa mga tunay na nagsisisi. At ang hustisya, kahit minsan ay matagal dumating, ay sulit ipaglaban. At eksaktong hating gabi, habang bumabagsak ang bola sa TV, isang notification sa telepono ko. Ang trust fund, ang pamilya ko, ang kumpanya, ang bahay, lahat activated na. Ako na ang may-ari, ako na ang bahala, nakaregister na sa pangalan ko. Ang lahat ng proteksyon na iniwan ni tatay gumana na. Si David Reyes nasa federal detention, si Sofia nasa halfway house, nagtatrabaho na sa McDonald's. Hindi na bagay sa kanya ang uniforme. At si David sa kulungan, bilang na lang siya. Inmate number 4847329. Hindi na siya ang sentro ng atensyon. Ang pinakamaganda? Ang documentary ni Chad may bagong title na. At ang pera mula rito. Ibabalik ko sa scholarship fund ni tatay. Ang pagbagsak niya magiging simula ng pag-asa para sa iba. Ang balanse na ibalik na. Ang Pasko na yon nagsimula sa pagbagsak, pero nagtapos sa pagbangon. Ang hustisya ay dumating, hindi sa pamamagitan ng amin, kundi sa kabila namin. Ang dating David Reyes, ngayon ay bilang na lang. Ang kanyang mga kasinungalingan tuluyan ng naglaho. Ang aking ina siya'y gumaling. Ang kumpanya ni tatay mas lumago pa. Ang balanse ay naibalik. Natuto tayo na ang katahimikan ay pagiging kasabwat. Pero ang katotohanan at ang tapang ay laging mananaig. Kung minsan, ang pinakamalaking regalo ay ang paglaban para sa ating dangal. May kwento ka rin ba na tulad nito? I-share mo naman sa comments. Mag-like at mag-share para mas marami pa tayong mahikayat na lumaban. Salamat sa pakikinig.